Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kinasusuklaman ng dalaga ang mga lalaking tulad ng binata, mga lalaking nagsasamantala at naglalaro sa mga mahihinang babae. He was rich and gorgeous, mga katangiang sapat upang sambahin ito ng mga babae. Pero hindi siya. Magyeyelo muna sa impyerno bago siya maging biktima nito. Atin pong uling tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Pangako Sa'yo. Tita, manghang na usal ni JR. Tinawag kanyang tita. Hindi ka naman siguro bingi, JR. Sarkastikong sagot ni Mrs. Valencia. Tumayo na rin ito at sinundan si Kemi. Pero nag-iwan muna ng salita sa kanya. Kung ako sa'yo ay sasanayin ko ang sarili kong mananatili rito si Kemi at si Lindsay. Na tita ang tawag sa akin ni Kemi. Umungol siya. Hindi akin ang batang iyan, pahabol niya. Umabot sa pandinig niya ang tawa ng ina bilang sagot sa sinabi niyang iyon. Oh woman, ano bang ginawa ko para parusahan ako ng ganito? Naging mabuti naman siyang tao buong buhay niya. He did not take any drugs. Hindi rin naman siya lasenggo. Mabuti siyang anak. Nang mamatay ang papa niya ay nalagaan niya ang ina. Mabuti rin siyang kaibigan. At hindi rin naman niya nakakalimutang mag-donate sa mga charities. At isa pa, he practiced safe sex for crying out loud. Believe me, marami akong alam na binigo ng kondom. Umulit sa isip niya ang sinabing iyon ni Kemi. Hell, yeah, that could be true. Ngunit natitiyak niyang hindi siya isa sa mga sinawing palad na iyon. And yes, sasanayin ko ang sarili kong nakikita rito si Kemi. Fine, tila lokong kausap at sang-ayon niya sa sarili. Pero hindi dahil sa batang pinagpipilitan nitong kanya, kundi sa ibang dahilan, sa dahil pabor sa kanya. Gusto niyang bigyang kasiyahan ang sariling pagnanasa rito. Pinagsisikip lamang niyon ang pantalon niya. Maya-maya'y narinig niya ang pagbaba ni Kemi. Darling, I know you're wet. Huminto ito sa tapat niya. Where's Tita Linda? She followed you upstairs, didn't she? Itinulak ang pinggan sa gitna ng mesa. Mukhang wala nang gustong magtapos ng pagkain. Hindi ko alam kung saan iniligay ni tita iyong pinabili niyang diaper sa katulong kahapon. Sa silid kasi niya natulog si Lindsay kagabi. Yumuko ito at inabot sa kanya ang bata sa pagkabigla niya. Hawakan mo muna ang anak mo at baka nasa silid ni tita ang mga diapers. Nanlaki ang mga matang napatingala siya kay Kemi nang mapilitan siyang abutin ang bata. Damit, paano ko? Hindi nangangagat si Lindsay. Wika nito at tumalikod. Wait, habol niya rito. Pinaglipat-lipat ang tingin sa palabas ng si Kemi at sa sanggol na hawak niya na hindi niya malaman kung paanong iaayos sa mga bisig niya. Kinabahan siyang mabitawan niya ang bata. JR pressed his lips together. Two big brown eyes stared at him. Tila kinikilala kung sino ang may hawak dito. Oh sure, you have brown eyes just like mine, he said. Sorry to tell you, kiddo, but I'm not your daddy. Kahit ipagpilitan iyan ng nanay-nanayan mo. Napalakas yata ang tinig niya. Ngumuwi ang bata at pagkatapos sa isang malakas na palahaw ang pinakawalan nito. Nanlaki ang mga mata niya. Napatayo sa kinauupuan. Oh no, baka isipin ng mama at ni Kemi na inaano kita. Lalo pang pumalahaw ng iyak ang bata dahil mas lumakas ang tinig niya sa pagkataranta. Pinagheli niya ang bata sa mga bisig niya, rocking the baby not too gently. Hindi ako galit sa iyo, sweetheart, promise. Galit lang ako sa nangyayari, pero hindi sa iyo. Sa pagkakataon iyon ay malumanay ang boses niya, ngunit lalo lang lumakas ang iyak nito. Hindi nito malubos maisip kung paano ang isang maliit na sanggol ay may iyak na nakabibingi.
"Oh please baby," nilikasan pa niya ang pag-uga rito. "Huwag mong ugain ng malakas ang bata, hindi mabuti iyon. I see you're not a natural born father." Wika ng mama niya sa may entry ng dining room. Pumapalatak, kinuha nito ang bata sa kanya. Dinala ni Mrs. Valencia ang bata sa dibdib nito. Gusto ng mga sanggol na niyayakap sila. Yung nararamdaman nila ang init ng dibdib mo. Nakakapagtakang ang nakakabinging iyak ay iglap na naglaho. See? JR looked at the child with amazement in his eyes. Pagkatapos ay isang malalim na hininga ang pinakawalan. Pakisabi kay Kemi na sa kotse ko na siya hihintayin. Palabas na siya ng dining room na magsalita ang ina. JR, bakit yata napapansin kong hindi na tumatawag dito si Eliza? Napahinto siya sa paglalakad at nilingon ang ina. Nakipag-break siya sa akin mama, officially yesterday in the morning. Oh, napaangat ang kilay ng mama niya. Sa anong dahilan? Ilang sandaling pinag-isipan ni JR kung sasabihin sa ina ang totoo. Then he decided to tell her the truth. She's crazy. She asked me to marry her. 2 kilay na ang nakaangat dito. And that makes her crazy. Eliza knows my feelings about marriage and children. Hindi iyon para sa akin. Katulad mo rin, inakala niyang mababago ang pananaw ko sa bagay na iyon sa paglipas ng mga araw. That I'm going to fall in love one day. But I won't. Akala ko'y nagkaintindihan kami. We had an arrangement. Arrangement na ginagamit nyo lang ang isa't isa para sa makamundong pangangailangan. JR wink. Oh, come on ma. Iyon ba ang tingin mo sa relasyon namin ni Eliza? We are lovers. Hindi iyon ang tawag ko roon, JR. Lovers from the word love. And love has nothing to do with the kind of relationship you had too. And I'm just glad na natauhan si Eliza. Kung ang hihintayin niya ay pakasalan mo siya, aabutin siya ng pagputi ng buhok. And then what? She'd be left with nothing. Naubos ang kabataan niya sa walang katuturan. Marahas siyang tumalikod at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay patungo sa garahe. Habang nagbabiyahe sila patungo sa apartment na tinitirhan ni Kemi, ay umiral ang nakakailang nakatahimikan. May ilang minuto rin niyang pinagdudusahan ang torture na dulot sa kanya ng amoy ng cologne nito na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Something delightful. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. She had never felt like this in a man before. Now tell me, basag nito sa nakakatulirong katahimikan. Bakit hindi ako kinumpronta ni April nang malaman niyang nagdadalang tao siya kung ako nga ang iniisip niyang ama ng dinadala niya? Marahas siyang napalingon dito. Hindi iniisip ni April na ikaw ang ama ng dinadala niya. Natitiyak niyang ikaw nga. Hanggang kailan mo ba ipagkakaila ang bagay na iyan? Sagutin mo ang tanong ko. Nakakapagtakang malumanay ang tinig nito. Tumuwid siya ng upo. Hindi ko alam dahil kahit nung unay hindi naman sinabi sa akin ni April na ikaw ang ama ng anak niya. Ang inamin niya sa akin ay ang hindi inaasahang pagkabuo ng bata sa sinapupunan niya. Marahil ay hindi niya nais na guluhin ang buhay mo dahil kilala ka niya. The sort of man you are. Alam niyang hindi mo matatanggap na maging isang ama. Hindi niya nais na guluhin ang buhay ko. Ulit nito sa nanunuyang tono. Sad to say, hindi mo taglay ang nasa damdamin ni April. Gusto mong makialam. Inirapan niya ito. Bago namatay si April, hiniling niyang huwag kong pababayaan ang bata. Tulad ng sinabi ko na, lumaki si April na walang kinagis ng mga magulang. April's mother was a rape victim. Si April ang naging resulta. Her mother died giving birth to her. Napaka-ironic na iyon din ang nangyari kay April, except for the rape part. Hindi ko gustong maranasan ng anak niya ang dinadanas niya. Pero hindi ko kayang ibigay kay Lindsay ang pagmamahal na magulang lamang ang makapagbibigay rito. Pagmamahal ng isang ama. Kaya kahit saang lupalop ka pa naroroon, hahanapin pa rin kita, JR. Hindi sumagot si JR. Nang sulyapan ni Kemi ito ay nakita niyang gumagalaw ang muscle sa panga.
Hindi niya matukoy kung guilt o simpatsya para kay April ang nakalarawan sa mukha nito. "And what do you know about this so-called affair I and April had?" he asked after a while. She shot him a sharp glance. Sa uri ng tanong nito'y lumalabas na inosente ito. Iniisip ba nitong sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay makukumbinsi siya ni JR na hindi ito ang ama ni Lindsay? "You had an affair with April." Sagutin mo ang tinatanong ko, Kemi. Itinuwid niya ang katawan. "Okay, she would play his game. Actually, wala akong gaanong alam. Pero may mga katibayan ako na nagkaroon kayo ng relasyon." "Go on," he said na tila nalilito. O umaarting tila nalilito. Kemi thought, "April never lied to me. Para na kaming magkapatid. Hindi ko maituturing na pagsisinungaling ang hindi niya pagsasabing nagdadalang tao siya. Hindi lang niya sinabi sa akin, malibang nahahalata na ang tiyan niya. I felt betrayed though she never kept something from me before, kahit na sa kaliit-liitang bagay. Hindi na siya nagsalita dahil nagbabara ang lalamunan niya sa pagpipigil na maiyak. Kung sana'y sinabi sa kanya ni April ang kalagayan nito, di sana'y nadamayan niya ito sa panahong litong-lito ito. Bagamat hindi niya nahahalata iyon, natitiyak niyang dinidibdib iyon ni April ng tahimik. "I'm sorry," ani ni JR sa banayad na tinig. "Marahil ay malapit kayon talaga sa isa't isa at sariwa pa sa iyo hanggang ngayon ang pagkamatay niya. Ipagpaumanhin mo ring nagdududa ako sa mga sinasabi at ginagawa mo. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito." Inabot nito ang kamay niya at pinisil iyon. Gusto niyang ipiksi ang kamay niya pero napigil niya ang sarili. JR intention was to comfort her, nothing else. But in a way she felt comforted. Binitiwan din naman kaagad ni JR ang kamay niya at binalik sa manibela. "Kalimutan na muna natin si April." Then he smiled. Kauna-unahang mula nang magkatagpo sila, she felt something inside her melt. "Don't be deceived, it could be one of his tricks." Babala na munting tinig sa isip niya. "No, you have to hear this," sabi niya. "Because we argue about you as the one who made her pregnant. Dahil hindi pa kita kilala ng panahong iyon. Hindi niya gustong sabihin ang pangalan mo sa akin. Nagalit ako dahil hinayaan niyang magdalang tao siya, gayong alam niyang manganganib ang buhay niya. Sa lalaki pang alam niyang hindi siya pananagutan. I even called her war." Nabasag ang tinig niya roon. Muling pinisil ni JR ang kamay niya pero hindi nagsalita. Binitiwan lang iyon nang magkambyo ito. "I would never suggest an abortion despite April condition." Patuloy niya. "Honestly, hindi ko alam kung ano ang magiging pasya ko kung kay April mismo nanggaling iyon. Ikinagagala kong hindi niya inisip iyon. At the same time, I was tortured because I know bringing the child to full term could meant her life." Nanatiling hindi nagsasalita si JR, nakatutok ang mga mata sa daan. "And throughout April pregnancy, though she pretend otherwise, I know she was in constant pain." Nahihirapan siya. "It was a wonder that Lindsay came out so healthy." JR listened with confused emotion. Well, it could be all true. Pero paano niya sasabihin dito na hindi talaga sila nagkaroon ng relasyon ni April? Lalo na ngayong nakikita niya ang pagsisikap nitong huwag niyang makita ang paghihirap ng kalooban nito. Katunayan, ipinagsisisihan niya ang pangyayaring iyon. Hindi niya dapat ginawa iyon. Empleyado niya si April. Nawalan siya ng kontrol sa sarili. Nakalimot. Totoong tinukso siya nito. Hindi basta tukso. April pulled her inside her apartment and closed the door. Walang lalaking natutukso kung hindi nagpapatukso. Naniniwala siya roon. He was a fool. Katatapos lang nilang maayos ang isang multi-million deal sa isang kliyente na susuplayan ng Bitex ng tela. Nagse-celebrate sila kasama ni Glenn at ng isa pang babaeng executive ang dalawang kliyente. Bumaha ang alak at iyon ang unang pagkakataong naparami ng inom niya. Katunayan ay natatandaan niyang si April mismo ang kusang nagsalin ng alak sa baso niya. Perhaps she had planned it all along. Nagpatangay siya
upang pagkatapos ay usigin lamang ng budhi. To give April credit, parang walang naganap sa kanila ng gabing iyon. Mas nakadama pa siya ng pagkailang kaysa rito. He had expected demands tulad ng ibang mga babaeng nakatalik niya, lalo na at empleyado niya ito. Pero hindi ganon si April. Sa dismuladong paraan na hindi man lang nagpahiwatig na nangyari ang gabing iyon ay pinatatag ni April ang budhi niya. Kung may natitiyak man siya sa sarili niya ay ang katotohanang may nakarelasyong ibang lalaki si April. Maaring nag-assume lamang si Kemi na siya ang lalaking iyon. Ito mismo ang nagsabing hindi binanggit ni April ang pangalan niya. Pero sino? Iyon ang kailangan niyang alamin. Bukas ay kakausap siya ng private investigator upang alamin ang huling lalaking maaaring karelasyon ni April. Hindi kailangang malaman ni Kemi iyon. Ang sabi mo'y hindi gustong banggitin ni April ang pangalan ko. Paano mo natiyak sa sarili mong ako ang ama ng bata? Nag-angat ito ng mukha. Totoong hindi binanggit ni April ang pangalan mo, pero nakasulat iyon sa... Pinutol nito ang sasabihin. No, Lindsay not mine. Nakakatiyak siyang hindi nabutas ang kondom, but Kemi didn't deserve it. Kahit papaano'y naiintindihan niya ito, hindi rin ito ginusto ang lahat. He knew she had been through a lot, mula nang sa nangyari sa kaibigan hanggang sa bata. Batang hindi naman dapat na atang dito ang responsibilidad. Ginagawa lang nito ang sa tingin nito'y dapat nitong gawin. Maaring biktima lamang silang pareho ng sitwasyon na ito, at ngayon ay kinamumuhian siya nito for what she thought she was. He didn't want to speak ill of the dead. April might have lied that in actually, April would have wanted JR for the father to Lindsay. Baka ang talagang ama ng bata ay walang kakayahang balikatin ang pagiging ama. Well, kung sakali at napatunayan ng DNA na hindi siya ang ama ng bata, natitiyak niyang hindi na rin niya maitataboy si Lindsay. His mother adored the kid. Perhaps, he would suggest to adopt the child. He had more than enough. Ano ba naman kung magpalaki at magpaaral siya ng isang bata? Okay then, sabi niya, matapos ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. So, why don't you tell me something about yourself? Why, what's the point? She snapped. Gusto kong malaman mo, JR, that you and I are enemies. Kung iniisip mong paniniwalaan kitang hindi mo anak si Lindsay, dahil lang bumait ka sandali sa akin, you can think again. Kinamumuhian ko ang mga lalaking tulad mo. Tumiim ang mga bagang niya. Nagpalipas ng ilang sandali bago muling nagsalita. Why do you hate me that much? Hindi ko kasalanan kung hindi sinabi sa akin ni April ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Nothing personal, sagot ni Kemi. I just hate your kind. Tulad ng ama ni April, ng lalaking naging dahilan kung bakit sumulpot ako sa mundong ito, tulad ng stepfather ko who had tried to rape me when... What? Napapreno ng wala sa oras si JR. Nilingon siya. Ano ang ginawa sa'yo ng stepfather mo? Nakakapagtakang may galit na umahon sa dibdib niya sa narinig. It was ages ago. I was 11. Hindi siya nagtagumpay dahil may dumalo sa akin. So you see, maraming dahilan para kasuklaman ko ang mga lalaking katulad mo. Lalo na ngayon at pinakikita mo lang sa akin na tama ako sa pagtangging anak mo si Lindsay. Tumiim ang mga bagang niya. Kailanman ay wala pang babae ang nagsalita ng ganun sa kanya. Gusto niyang isigaw rito na hindi siya katulad ng mga lalaking nakatagpo na nito. Sa halip ay mahinahon siyang nagsalita makaraan ng ilang sandali. I don't believe in marriage, Kemi, and the things that goes with it. Pero hindi ako masamang tao at alam ko ang kahulugan ng salitang responsibilidad. Gawin mo ang responsibilidad mo kay Lindsay. Kilalanin mo siyang anak. Oh, I will, you have my word, if she's my daughter. She is, putol nito sa sinasabi niya. Narito na tayo sa puntong hindi mo kailangan magsinungaling. You had an affair with her. Maiksi, pero nangyari. It was still an affair. And you bore April a child. Nasa akin lahat ang mga ipinadala mong card at love note sa kanya. Lahat ay may pirmang JB, JR Valencia.
Nagsalubong ang mga kilay niya. He knew it. She just jumped to the wrong conclusion. Subalit wala siyang balak na idepensa kay Kemi ang sarili sa pagkakataong iyon. She would not believe him in the first place. Ang pinakamabuti niyang magagawa ay tulungan itong hanapin ang totoong ama ng bata. He would start looking at Vitex.